Dito na tayo ngayon mga panalig sa bayan ng Tila, Laguna. Maluang ng kalsada dito at ang dami ng mga puno, mga akasya. Ang luang. Aksidente na naman sa motor. Ano ba yan? Grabe. Ano bang araw naman na to? Dalawang aksidente yung Manais. So nagpunta lang kami dito, kakain lang muna kami. Kasama namin yung mga tropa sa pagpunta dito mga panalig. Pare, ano masasabi mo sa biyahe natin ito? Ayos? Oo, yung ayos daw, yan. Ayan, ano pare? Oo. So yan yung Balagbag. Ano to? Balagbag Falls. Ayan. Ayan guys. Silipin talaga itong lugar na ito pagkakatigil natin. Pero pupunta tayo ngayon doon sa falls. Yan, nagmerienda lang kami dito sa Esperanza. Sama yung mga tropa. Ito na yung Esperanza. So time check is already 6:20. Tingnan ng gabi mga panagi. At dito pa kami sa may area ng Tanay, Taytay. Kasi yung mga tropa gusto dumaan ng windmill. Kahit daw gabi makita mo. So good morning mga kapanalig. Dahil lang tayo ng simbahan bago tayo umalis, no. We're going to Infanta, Quezon ngayong araw na to. Kasama natin yung mga kasama natin sa Pogging Riders. At dadaan lang ako madali dito sa simbahan para at least naman bago tayo umalis nakapagpaalam tayo ng ayos, no, dito sa ating simbahan. So ito guys, ito yung simbahan namin. So makita lang tayo ng konting oras. So yun. So guys, nagpaggas lang tayo dito para diretso na. Okay din kasi dito sa Kim Fuel. Medyo mahal lang yung gasolina pero ayun, maganda yung CR dito. Yung PCX, NMAX, Honda, ADB at Sniper. So ngayon ay pupunta kami ng Real Balagbag Falls ang pupuntahan namin. So yun guys, alis na kami. And sana okay yung trip namin papunta doon ngayon. Medyo tilanghali na rin. Hey guys, tumigil lang kami dito sa Clean Fuel, first stop namin. Parang hindi kami umalis sa ibaan kasi Clean Fuel din yung aming pinagpagasolinahan. Ayan. So guys, after ng mga ilang minuto from San Pablo City ay narating na namin itong Piña Capital. Dami ng pinya dito, mura lang, 3 for 100. Andito tayo ngayon sa bayan ng Kalawan, Laguna. Eto, maraming mga pinyang pinagbibili dito. At nandito yung pinakamalaking pinya na hindi makain na yun, no? Kita nyo nasa gitna, ayun yung pinya. So approximately mga 30 pa to 40 minutes yung second tigil namin kasi sabi nila kakain daw muna, no. Pero eto, binabaybay pa natin ito, bayan ng Kalawan, Laguna. Nandito yung malaking bibe. Eto, yun, madadaanan natin mga kapanalig yung malaking bibe dito.
So may construction pala dito ng mga kalsada. Ayan. Ito yung malaking bibe, oh. Ayan, oh. Dito na tayo ngayon mga panalig sa bayan ng Tila, Laguna. Maluwang ng kalsada dito at ang dami ng mga puno, mga akasya. Ang luwang. Ano dito? Uy, may aksidente yata, oh. Grabe, may aksidente. Grabe naman, oh. Yan na, sinasabi ko. Grabe yung aksidente. Shit, may aksidente, guys. Hindi inaasahan yun, no. Motorsiklo. Sana mabuhay, no. Hindi ko matignan, eh. Alam mo yun, yung ganun makakita ka ng aksidente. Ay, grabe. So, aksidente po yan dito sa may Pila, Laguna. Kung sino man po, sana po okay kalagayan ng dalawa, no. Walang helmet, eh. Yun yung importante mga kapanalig. Kapag may helmet ka, talagang dapat naka-helmet ka. Grabe naman. Nakakaawa naman, ano, pagka ganun. So we entering now Santa Cruz, Laguna. Nandito na po tayo sa Santa Cruz, Laguna mga kapanalig. So yan, pumasok na tayo mga kapanalig dito sa bayan na ng Pagsanhan, Laguna. So ilang pang bayan ang daraanan natin bago tayo makarating mismo dun sa kanto ng PAMI papuntang Real, Quezon. So ito yung famous landmark ng malapit ka na sa bayan ng Pagsanhan. Sana naman hindi umulan. Medyo delikado yung panahon, makulimlim na naman dito sa ating pupuntahan yata. Ay, dulo na rin yun, sa may Pacific Ocean. So eto, approaching tayo dito mga kapanalig sa mukhang dito sa may poblasyon o dito sa pinaka gitna ng bayan ng Pagsanhan, Laguna. Sabi nga nila ito ay tourist capital of Laguna, ang Pagsanhan, kasi nandito yung maraming pwedeng mga puntahan ng magagandang falls, and yung isa na dito yung Pagsanhan Falls. So maraming pumupunta rin dito para saksihan yung mga magagandang tanawin dito sa atin sa bayan ng Pagsanhan. So ito yung simbahan nila, we're close doon sa simbahan. So ilang bayan na lang at ando na tayo mga kapanalig. Ito, mampas lang tayo sa simbahan ng Pagsanhan, Laguna. Approaching tayo ng bayan ng Lumban, Laguna. Dito naman famous yung mga paggawa ng mga mga barong, mga borda ng barong. Ayun yung famous dito sa Lumban ng Laguna, embroidery. So itong bayan na to napaka ganda rin na bayan, dahil makasaysayang bayan din to dito sa bayan ng Laguna mga kapanalig, dito sa Lumban. At kung makikita mo, isang bayan na maliit rin lang pero sikat rin, kasi siguro nung mga unang panahon isa ito sa mga bayan na mga kilala dito sa bayan ng Laguna. Ito, bakit tayo ng bayan ng Kalayaan, mga kapanalig. Ayun, napagod na sila. Hirap din ito ay yung exercise sa bike, no? Kasi mataas to, kapag hindi ka sanay mag-ahon dito, talagang pahirapan ka rin. Ang ganda kasi ng ahon, ang taas din,
So maganda rin mag-picture dito sa may lugar ng ito oh. Kasi yung tubig doon sa taas ay kino-convert nila into electricity. So ito palang banda rito ay Lumban pa nakakasakop. Pero pagdating dito, ito na yung Kalayaan, Laguna na. So ayan oh, dyan bumabagsak yung galing doon na tubig na kino-convert nila sa electricity. Ito, welcome Kalayaan, Laguna. Ayun oh. So tinakpan na lang nila, hindi kita yung pagbagsak doon ano? Pero dyan yun mga kapanalig. So marami nagtitinda dito ng mga lansones oh. Lansones, santol yun. Tag santol na nga pala. Dami dito sa lugar na to. Ayan oh. Dami oh. Santol. Maliliit yung santol dito pero matamis. Dito kasi ako bumibili dati ng mga ganun santol. Ang tatamis niya eh. Ito na yung boundaryhan ng Paite. Welcome to Paite, Laguna. Ito na mga kapanalig, yung Paite. So kilala din to dahil nga dito yung mga ginagawa, yung maraming mga santo at santa na mga ginagawa dito na nililok sa Paite. Handicraft kasi yung main na pinakabubuhay o yung pinakasikat dito sa Paite, Laguna. Ayan o, Paite. Itong may-ari na to kay Leandro to. Open ha. Okay na. Obra di Paite. Tropa natin yun, si Tiger Leandro. So malapit na kami muna doon sa titigilan namin. Siguro dito kakain kami, and then right after papahinga, and then babalik na uli kami. So tigil muna kami dito sa Manais kung bukas. Oo. So yun guys, dito kami ngayon sa Manais Eatery. Ito yung aming tigil ngayon. At kung makikita nyo, yun yung Manais. So nagpunta lang kami dito, kakain lang muna kami. So kasama namin yung mga tropa sa pagpunta dito mga kapalalig. At maganda yung area ha. Ayan o. Ito yung mga kaibigan natin nandito. Ayan o. So tigilan kami dito. Okay, so pagkain dito, hindi ko kami malakas kumain. Ayan, ayan pa, ayan. Siya, kami ay tutuloy nga. Lagyan natin ang bell. Didiretso ako ngayon ng Real, Infanta, Quezon. So kasama pa rin natin itong mga tropa. At kumain lang kami dito sa Manais Eatery. So hindi natin alam yung pupuntahan pa natin doon. Sana naman okay lang at hindi umuulan. So kasama natin si PCX, si ADB, si Sniper 155 at dalawang ADB mga kapanalig. So sa lahat po ng subscriber ni Kapanalig Motor Rider, thank you. And kung napapanood nyo yung mga video ko, please like and share my video sa Facebook and sa YouTube. At magkakaroon po tayo ng giveaways, no? Kung sakaling maka 10,000 na tayo, magbibigay po tayo ng pag-giveaways mga kapanalig. So we're now entering at Municipality of Pami, Laguna. So malapit na kaming mag right turn dito sa papasok ng Infanta mga kapanalig. Ito, mag-right na kami dito sa may 7-Eleven. Pag kumaliwa ka dito, papunta to ng Siniluan. So kakanan tayo.
papuntang Infanta. Ito na mga kapanalig. So this is my first time uli na makarating dito sa papuntang Real Infanta area na to, no? So malaki na rin pinagbago, oh. Dami na rin sasakyan kasi na pumupunta dito. Ayun, dami ng dirt bike, oh. Yun, oh. Dami, oh. Ang dami. So nagsisimula na kaming mag-elevate, umakyat. Ito na yung banking dito mga kapanalig. Daki na lang pinagbago pala talaga ng area na to. Actually mga 20 years na ako hindi nakakabalik dito sa lugar na to. So laki ng pinagbago nung area. Dumami na yung mga bayan. At ang karsada yung pa rin naman. Pero laki ng pinagbago na dito. Sobrang dami na ng tao dito sa may lugar na to. Samantalang dati nung dumataan ako dito hindi ganito to. Ayan, nag-elevate na kami mga kapanalig. Paakyat na. Wow, ang ganda naman dun, oh. Ang taas namin. Andito na kami sa medyo mataas na lugar. Buti di umulan at pinagbigyan tayo mga kapanalig na hindi po siya umulan ngayon. Kanina kasi kala ko uulan kasi dun sa pinagtigilan natin ay umulan na. Buti dito sa area ay hindi siya umulan, ha. But definitely hindi pa natin masabi, sana hindi umulan hanggang nandito tayo sa may papuntang Infanta Real Quezon na to. So ang ganda rin palang dumaan dito mga kapanalig. Unlimited twisting din yung dinadaanan ninyo dito. At marami na rin palang pinagbago tong lugar na to. Marami ng bahay. Samantalang nung pumunta tayo 20 years ago, hindi ganito kadami yung mga sasakyan na dumadaan dito mga kapanalig. So sa ngayon napakalaki ng pinagbago. Medyo delikado lang yung road kasi zigzag nga siya. So pag may mga kamote riders na dumadaan dito, medyo delikado. Kaya konting ingat kung pupunta kayo dito sa Infanta Real Quezon na to mga kapanalig. Medyo delikado rin kasi, mahirap na. Pero so far naman maganda yung karsada. Unlimited banking, no? Unlimited banking yung dadaanan mo dito mga kapanalig. So may 30 minutos na siguro tayo tumatakbo na panay twisting yung dinadaanan natin. O kanina nasa itaas tayo ng bundok, ngayon naman nandito tayo sa ilalim, twisting pa rin, oh, yun, oh. Pero malapit na ako sa baba kasi nasa ilalim na kami ng bundok. Kanina sa ibabaw kami, ngayon nasa ilalim na, yan, oh. Ang dami ng mga kurbada dito. Talagang hitik na hitik, no? Sa kurbada mga kapanalig. Ayan, oh. Uy, ang ganda ng bundok, oh. Grabe, ang ganda. Ganda ng view dito mga kapanalig. Dito sa spot na to, ang isa sa pinakamalinaw at pinakamagandang nadaanan ko dito sa area ng Infanta Trial. Kasi yung makikita niyo rito, talagang nasa ilalim tayo ng kabundukan. Nasa kaliwa, oh, bundok din siya. At then dito, bundok din dito sa kanan. Ang ganda lang yung view niya dito mga kapanalig. Ayun, oh, kung gusto niyo ng magandang view, ito yung isa sa nakita. Para tayo nasa Baguio, Cordillera area na talagang ang kabundukan na makikita natin sa tabi ng karsada lang, no? Ang dami ng mga motorsiklo ngayong araw na to na bumaba dito sa Infanta Road, Infanta Real, Infanta Road, no? Ayan, oh. So marami na rin beachfront, oh. Siguro nasa baba na kami. Ito yun, oh, Real Town proper. So barangay
Barangay Lubayat, Barangay Pandan. So ito na yata yung packet papunta doon sa falls, no? Akit kami ng falls eh. Dito na kami, pupunta kami ng Balagbag Falls, Barangay Malapad. Balagbag Falls, mga kapanalig. Ito. Pare, ano masasabi mo sa biyahe natin ito? Ayaw. Ayos. Oo, yun. Ayos daw, oh, yan. Ayan, no? Ano pare? Balik falls na naman tayo. Siyempre. Eh. Yun ang ano natin eh. Yun lang ang kahinaan natin. So, ano nangyari sa ating mga motor? Ayan na. Yan na. Ayan na, oh guys. Oh. Munti ka na kanina. Munti ka na kanina. Ayan, oh. Si pare Erwin, oh. Ano sabi pare? Pogi na ba ako? Pogi na. Ayan guys, yung mga motor na nangyari. Ayan, oh. Ibasa ko lang ang aking gobi. Ano mo? Ayan, oh. Ate na malis. Lapat na. So maglalakad kami. Hindi ko alam kung gano'ng katagal yung lalakadin. Ilang lugar, anong maiksi? Kasi pag sa bayan yung maiksi. Pero pag nasa bukid, Gano'n ay day. mahirap yun. Abot ng wifi. May juicy fruit ba? May juicy fruit. Juicy fruit? Chewing gum? Hindi, pag walang tindan juicy fruit, malayo yun. Hindi kilala yun. Hindi na uso. So yan guys, dito kami sa barangay. Ano to? Barangay ano to? Balagbag. Okay. So, nandito kami sa barangay Balagbag. Pupunta kami ngayon sa Balagbag Falls. So, may kaunti daw lalakarin lang dito. Pupuntahan natin yon. Samahan nyo ako. Oo. So, yan yung Balagbag. Ano to? Balagbag Falls. Ayan. Ayan guys. May tinik na agad yung sinela si Pare Erwin. So ng lugar na ito dito sa kabilang side. So pupunta tayo sa kabilang side, papunta ang Impanta kasi nakakabalagbag siya eh. Ayun, ganda pala dito guys. Ang daming pumupunta dun sa may batuhan na yun. Grabe, ganda magpa-picture dun. Ayun, ganda. Ganda dyan. Ganda. Ayan. Pwede ka dito, walang bayad dito, pwede mamingwit. Medyo malayo-layo pa lang yung pupuntahan natin, no? Pupunta pa tayo ng Impanta Real. Punta dun sa mga beach din. So ito naman yung way na papuntang Real Impanta Quezon Road. Malaki lang pinagbago nito. Makikita mo naman dito na simple rin lang yung pamumuhay ng mga tao dito. Pero in fairness, ganda lang daan nila, naka-asphalt. At masarap magmotor dito. Wala ba dito pag nagkakati may mga bato, rock formation dito lang sa gilid. So pwede kang maligo dyan, walang bayad sa area din na to. So nanggaling tayo doon sa kabilang side. Ito kabilang side naman to ng Real.
At marami din mga kubo-kubo dito ha, pwedeng pagstayan mo mga kapanalig. Kung pupunta ka dito, lalo na tikit hindi ganitong peak season, siguro makuha mo lang na mura yung lugar na yun para dyan sa mga beach na yun. Before kasi nung pumunta tayo dito, hindi ganyan pa ka-develop ang turista dito or yung mga beach, no? Halos wala pang mga beach dun sa mga gilid. Ngayon na lang uli nagkaroon ng ganito, oh. Kaya napakalaking bagay sa pag-boost ng turismo ng bayan ng Real at Infanta. Ang laki na lang pinagbago talaga ng bayan na to. Kasi nung time na pumunta tayo dito, hindi pa ganito ka-develop yung mga beach resort dito. At halos yung makikita mo sa gilid ay talagang lang yan, panay dagat. So ngayon kung titingnan mo, talagang halos lahat ay mayroon ng mga beach resort na ginawa. Dati wala, talagang purely walang mga bakod dyan. So ngayon nabakudan na. Malaki na talaga ang pinagbago nitong bayan ng Real. Ito na siguro yung bayan ng Real. Medyo maliit pa rin yung bayan, no? Pero dami na rin mga establishment na ginawa dito. At ang dami na rin mga nakikita. Unlike kasi before, hindi ganun ka-develop. Pero ngayon, look at this, oh. Develop na rin yung bayan ng Real. Bayan ng Real, ito yung poblasyon, ano? So ayan, papunta doon sa bayan. May port pala, doon yung port ng Ungos Port ng bayan ng Real. Napakarami pala ng falls dito. Yung isa ay yung Kawayan Falls, no? Dapat talaga pag pupunta ka dito, magstay ka dito ng maghapon or kinabukasan ka na umalis, no? Para maaga ka dumating. And then kumbaga ikutin natin yung pwede mga ikot dito. So sa susunod siguro mga vlog natin dito yan. Nasa Infanta na tayo. So sa susunod siguro mga vlog, ang gagawin natin dito ay magstay tayo dito sa Infanta para puntahan natin lahat ng mga falls na pwedeng mapuntahan pa dito, no? Kasi ngayon ang target lang talaga is yun lang pinuntahan namin, no? Balagbag Falls. Napakadami pa pala ng mga falls na pwedeng mapuntahan dito sa area na to. Kaya siguro sa susunod sa mga vlog natin, pipilitin natin na mapuntahan din yung mga yan. So from now on, pupunta lang tayo sa bayan ng Infanta. So tingnan natin doon. Yung pinakadulo kasi nun yung Malabrigo. Dito na lang muna tayo siguro sa bayan ng Infanta, Quezon. Ito yung district hospital ng Infanta, Quezon, mga kapanalig. So it's been a long time bago tayo uli nakabalik dito, no, sa Infanta. So ito yung highway na sinasabi nila na Pamarikina, yung daan dito sa may kabilang side na to. Ito yung sinasabi. So mamaya pagbalik namin, diyan kami dadaan. So dito lang muna kami sa kabilang side. Puntahan lang namin yung bayan ng Infanta. Mamaya tayo babalik, dito tayo. Ayan guys, pupunta lang kami sa bayan ng Infanta. Kasi nandito na rin lang kami sa pinakadulo. Napagkasundo ng grupo na dumaan na dito sa pinakadulo, no, sa Infanta. At dito pa lang sa lugar na to, amoy mo yung mga palay. May mga palayan kasi dito sa gilid. So malapit ng anihin. Kaya amoy na amoy mo yung amoy ng palay, ng bigas, ano? So eto guys, malapit na tayo sa bayan o pinaka-town proper ng Infanta, Quezon. So napaka-crowded na rin pala nito ngayon. Napakadami na rin na lugar, ano? O napakalaking lugar na rin ito. Ang dami ng mga establishment na makikita mo sa daan.
At punong-puno na yung kalsada. Unlike nung sa bagay, tagal na naman natin na nakapunta dito. Pero laki na ngayon ang pinagbago ng bayan na to. Ito, papasok kami sa town proper. So ito na, pumapasok na tayo sa kabayanan ng Infanta. So may Dalahican Port dito. So puntahan lang natin yon. And then right after, bumalik na uli tayo para dumaan naman tayo doon sa Marikina. Ang laki na, oh. Laki ng pinagbago nito. Ayun, oh, yun yung kabayanan doon. Simbahan ng ito daw, dito daw eh, sa may metro bikes na to. So puntahan natin yung simbahan. And then right after na pagdaan lang natin dito, bumalik na rin tayo. Luwang pala nito, makakalito na rin. Hindi ko na rin alam yung mga daan ah. One way ba to talaga lahat? Oh, ito dito yata diretso. So ito pala yung pamahalang bayan ng Infanta, Quezon. Saan yung simbahan? Ate, saan yung, ay yung pala simbahan. Pwedeng kumanan dito? Sige lang. Thank you. So ito rin yung pamahalang bayan ng Infanta. Ito. So dahil lang tayo ng konti sa charge. Then balik na kami pagkatapos mga kapanalig. So hey guys, galing kami dito sa pamahalang bayan ng Infanta. Tumigil kami dito. May nagkaibigan pa tayo doon na security guard na dito rin pala, taga-Ibaan din o taga-Rosario, taga-Batangas din mga kapanalig. So napakaswerte naman natin ano. At meron pa tayong nakilala dun sa simbahan. So minabuti na natin dumaan ng simbahan para sa ganoon ay mabilis na tayo mga kapanalig na alam mo na yun, nandito na rin, hinawat natin yung pamahalang bayan dahil nandito na rin naman tayo sa Infanta. At sabi nga natin makita rin natin at makapagpa-picture. So nagkaroon tayo ng picture taking doon sa Infanta Municipal Building. At yun naman, okay naman yung pagkakakuha natin doon mga kapanalig. Akit na tayo, baka walang gas station. Papuno na kayo. Oo. Anong nangyari doon? Kala ko may nakatigil eh. Ano yun? 300 fuel. Ayun. Okay, okay doon. So guys, ibay namin ang daan ngayon. So Marikina Highway kami dito sa may Leon na to. Akit kami ng Marikina. Sana abutin pa namin yung windmill. So dito kami sa may Gerald's Peak daraan na Infanta, Quezon. Ito na po yung daan. Kalulusot lang natin. So medyo malayo to sa ating daraanan, pero at least iba naman yung way na tatakbuhan natin mga kapanalig. At least na naikot natin yung lugar ng gusto nating mga mapuntahan dito sa parting ito ng Infanta, Quezon. Ayan, may infantry always first battalion din pala dito oh. Ayan guys oh. So maganda yung daan daw dito. Yun nga lamang twist tong lugar na to mga kapanalig. Napakaganda naman dito sa daan na to. Dito mo guys, punong-puno talaga ng mga puno. Nasa ilalim tayo ng mga puno dito. Medyo twist lang nga dito.
sa Marcos Highway na to na sinasabi nila. Pero ang ganda ng daan na to guys ha. Kung galing ka ng Infanta at papunta ka ng Infanta, o galing ka ng Infanta papunta ka ng Marikina, eh napakaganda ng daan na to. Or kung galing ka naman ng Marikina punta ka ng Infanta, eh masasabi ko rin napakaganda ng daan na to mga kapanalig. So ganda ng mga daan dito. Yun nga lang, marami na rin dumadaan ano. So yung real Infanta Road, eh hindi siguro masyadong dinadaanan na pag galing ng Metro Manila papunta ng Infanta Quezon. Dito na sila lahat sa mga sigsag na to. So nakakatuwa oh, ang sarap oh. Ang sarap ng sigsag mga kapanalig dito. Yun nga lang, medyo may mga area na madulas ha. Ito, katulad nito, medyo madulas yan. Hindi ka pwedeng umiga dyan. Baka magkaroon ng problema kapag hinigan mo yan mga kapanalig. Kasi sigsag nga to. Pero ang ganda ng daan guys, grabe. Wow. So masasabi ko itong daan na to ay napakaganda ha, sa mga riders. Lalo tigit sa mga mahilig mag sightseeing ng magagandang lugar. May consider ko itong tinatakbo ko ngayon na to na napakagandang lugar mga kapanalig. Kasi nga napakaganda ng daan. Ayan o, smooth na smooth takbuhan. Lalo na kung may asphalt to no. So ito yun guys, so asphalt tong lugar na to. May asphalt na lugar. Pero yun, nagkakay na si kuya. Medyo mahirap yung ahonin eh. Ganda ng lugar guys oh. Napakaswabe po ng daan na to. So first time ko lang napadaan dito sa daan na to, na diretso ng Infanta. At mamaya ko lang nadaanan tong mga twist-twist na to. Pero sarap palang magmotor dito. Oh. Kukunti pa yung kasalubong. Mga mahiripit nga lang yung mga kurbahan. Talagang yung kurbahan eh, kurba talaga mga kapanalig. Yun ang pagkakakuan dito. Pero napakaganda ng lugar. Wow, ganda oh. Parang nasa ibang bansa dito eh oh. Nasa ilalim ka ng mga bundok na pinagdadaanan natin ngayon oh. Kaya maganda dito, kukunti pa yung dumadaan. At hindi ganun ka-crowded yung area. Nga lang, medyo mga malalalim din lang yung siko oh, na daan ano. Pero ang sarap ha, pag nagpa-practice ka sa motor dito oh, yung bibigay mo yung banking mo dito ng banking talaga eh oh. Wow, grabe, ang ganda ng tanawin oh. Grabe. Sarap. Best banking dito mga kapanalig. Taas. Wow, ganda, grabe oh. Ganda dito guys oh. Parang nasa ibang bansa dito sa area na to. Kanya lang, siko bigla. Siko bigla eh. Pero taas na ahon no. Hirap na hirap din si NMAX ha. Hirap din eh oh. Ang taas kasi. Ayos. Superb dito dumaan ha. Busog yung mga mata natin sa magagandang tanawin guys.
Napaka-scenic naman ang view dito, oh. Ang ganda, oh. Para ka nasa ibang lugar dito, ah. Para ka nasa ibang bansa, mga kapanalig, sa lugar na to. Ang sarap magmotor dito talaga sa banking na to. Ang ganda ng lugar. So yung hindi pa po at makakapanood ng aking video na to at may oras kayong puntahan, puntahan nyo tong lugar na to. Super ganda, mga kapanalig. Anong meron dito? May mga motor na nakatigil, eh, oh. Ang dami. Bakit? Anong meron? Nagpa-picture dito, oh. Ang ganda kasi ng view, eh. So pwede rin kami dito magpa-picture, oh. Picture tayo dito. Oh, tumigil yung mga rider. So tigil din tayo. Pa-picture tayo dito ng konti, oh. So ganda ng lugar, oh. Grabe. Yung lugar, oh. Ang ganda, guys. Ang taas ng ayan, oh, nasa elevation. Sobrang taas natin. Napakaganda ng lugar na to. Kung makikita nyo dito, talaga namang sarap tumambay, ha. Grabing ganda. Oh. Super ang ganda dito, guys. Sarap tumigil, lalim kasi nung area. So pwede tayo dito, picture tayo. Ang plano lang namin ay silipin talaga tong lugar na to pagkakatigil natin. Pero pupunta tayo ngayon doon sa falls, ha. Ayun, no. Shout out, ha. Okay. Ayun, no. At nakita natin tong Piña Falls. So silipin lang namin. Hindi ko siguradong pupuntahan natin, no. Dito daw pwede naman yung motor. So try natin ang puntahan. Nandito na rin sa way, eh. So tingnan natin yung Pinlock Point na sinasabi nila. Pinlock Falls. So malapit lang daw na yun dito. Silipin lang naman natin kung saan lugar dito. Ayan, guys, oh. Pasok daw naman yung motor, eh. Bakit naman tayo magpapaka tagal nga, no? So saan kaya lugar yun? Ito, oh, pinasok lang namin. So marami rin pumupunta, ha. Marami rin, guys, ha. Oh, mga kasalubong namin to galing doon sa falls, eh. Oh, madaming nakamotor. Pinupuntahan talaga. Oh. Pinlock. So silipin lang namin siguro. Dami, guys, dito, oh. Oh, may habol pa kami bago umuwi. Ito yung Pinlock Falls naman, no? So may konti daw lang lakad papunta doon sa area na yun. Nandito lang, lalakarin lang namin madali. So malapit lang yun daw dito. Tingnan natin. So ito, oh, marami din pumupunta, ha. Ayan, guys, oh. Oh, marami naliligo dito. So maliit, pero maganda dito. May mga cottages. Oh, maganda yung tubig. Yun ang maganda dito. Pwede maligo talaga. Tsaka napakalinis yung tubig dito, guys. Ayun ang kagandahan dito. Kung gusto mo, oh. Ayan, oh. Maliit lang siya, pero at least maganda maligo. For swimming talaga siya. Ayun, oh. Maganda siya, power swimming talaga. Malinis yung tubig. Malinaw, oh. Ayun, oh. So, napakalinaw niya. Okay itong Pinlock, oh. Maganda yung lugar, ha. Ayun, oh. Napakaganda ng tubig. Ayun.
natin yung isang yun ay Pinlock Falls. Ang dami pala ng falls talaga dito. Kanina din namin napunta yung Kawayan. At ito, napakagandang maligo dito. Napakalinis ang tubig. Talagang coming from the mountains yung tubig dito mga kapanalig sa Pinlock Falls na to. Dito sa Marilaki Highway. So, ang ganda. Ang dami palang pwedeng mapuntahan dito sa may highway na to. Kung iisa-isahin mo, ang dami talaga niya mga kapanalig. So ito, babalik na uli kami dito sa highway, sa Marilaki Highway, para makauwi na kami. Ayan guys, packet na. Ang ganda pala dito sa area na to. Hirap yung motor oh. Ito yung 38, 39. Sobrang tarik. Wala kasing buwelo. Pero may nadaanan na naman tayo doon, parang aksidente, ginagamot nila. So napakaganda dito pala sa may Marilaki Highway na to. Dito sa ibabaw na to. Ang alam ko lalabas to dito sa may kilometer 48. So malayo pa yung pupuntahan natin. Ano ba yung ST? Sampaloc. Medyo malayo-layo pa yun. Hirap yung motor oh. 46, 47 lang. Sobrang ahon nito mga kapanalig. So napakasulit ng biyahe natin ngayong araw na to. Halos lahat ng lugar napuntahan natin dito. Ito yung pinakasulit na lugar na napuntahan natin. Kasi ang ganda ng mga daan. Ang bilis ng biyahe kasi wala namang traffic. At the same time ay yung view, napaka breathtaking. And bukod sa breathtaking yung views natin mga kapanalig, talaga namang masasabi kong napaka-scenic ng view na pwede dito, no? Napakaganda niya. Ayun, no? Kita mo. Tapos ang dami pang pwedeng puntahan ng mga lugar na pwede nating puntahan dito. Kaya napaka-simple lang, no? Napakasarap. Ayan, no? Ganda ng daan, no? Super lit yung daan dito mga kapanalig. Yun lang, pag naubusan ka ng gasolina dito, ay ang ganda oh. Grabe. Mahirap maghanap ng gasolina dito mga kapanalig sa lugar na to. Ay, ang daming pumupunta. As in oh. Meron pa uli. Ito pa oh. May isa pa uling falls dito. Ito naman yung Kakawayan Falls. Napakadami. Ayun pa isa oh. Maganda rin eh oh. Ayos eh, ang dami rin oh. Mas commercialized tong area na to. Dito sa may napakadami pa ng puntahan dito. Mas maganda tong isang to. Talagang commercialized na to. Ayan guys oh. Unlimited banking talaga oh. Dito pala sa area na to talaga napakadami ng falls ha. Maliliit nga lang siya pero magandang liguan kapag dito ka gumagamit. Napakalinis ng tubig kasi coming from the mountain mga kapanalig. Sarap pagmotor dito. Lalo na pag dala mo dito big bike. Ito kasi mahirap dito, wala kasing engine brake tong ganitong motor eh. Pagka big bike kasi meron, pwede mo talagang ihiga yung katawan mo. No? Unlimited twisting din pala dito. Super. Wow, ganda ng area oh. Dami puno oh. Yun oh, camping site din yung taas oh. Sarap dun ah.
ganda ng view dito. Busog yung mata mo. Grabe, dami na nag-bike dito ngayon, oh. I love Yamaha. Ayan, oh. Dami, oh. Yun, maganda kasi itong tigilan na to sa I love Yamaha na to. Ganda ng views dun, eh. Mga panalig. Kaya tumigil muna sila. Eh, hindi na naman tayo makakapagtigil. Kung balikan na lang uli natin to sa mga susunod natin na ride. Explore natin to mismo. Dito pa lang, napakagandang kwan mo na to, mga kapanalig. Buti may araw pa. Medyo lumulubog na yung araw dito sa dinadaanan natin, mga kapanalig. So naiiwan ko yung mga kasama at antayin ko na lang dito sa isang magandang sa lugar dito, no. Napasarap kasi tayo sa paghataw dito sa kurbada na to, eh. Parang ramdam ko kasi i-endurance ako, eh. Alam mo yun, para nabuhay yung hyper ako natin. At the same time, may lamang tayo kasi nakapamahingi yung motor. Kung malaki yung agwat natin sa kanila, at least eto, nakukuha natin, makakapamahingi na malayo yung motor natin. Bago pa sila dadating, tayo ay nakarating na. Pero ang ganda ng area na to, mga kapanalig. So kung gusto nyo mamasyal, may i-recommend ako to. Yung joyride lang, na may dala kayong sasakyan, I will suggest na puntahan nyo to. Maganda ditong puntahan, no? Ayan, oh. May mga, pwede ka na rin pala naman kainan dito, mga kilometer something. Ang dami. So first time lang po natin na nakadaan dito. At kailangan natin bilisan kasi malayo pa tayo doon sa pupuntahan natin, mga kapanalig. Medyo napakalayo pa natin sa bahay. Sus ko po, bude, layo pa, oh. So yun guys, pababa na kami ng Jared's Peak. Hindi na kami doon tumigil sa Jared's Peak. Sa Esperanza na lang kami tumigil kasi mas maganda yung place compare doon sa Jared's Peak. Pero dito rin to sa may Little Baguio. So ito rin yung binabaan namin, mga kapanalig. At kung makikita niyo dito sa video, medyo lumulubog na ang araw. And hopefully makarating kami kaagad doon sa dapat puntahan pa. So I think mga 30 to 50 minutes o isang oras pa bago makarating dun sa mga lugar na ito, mga kapanalig. And limited twisting pa to kasi nandito pa kami sa taas. So kung pupunta nga pala kayo dito, tingnan nyo muna yung panahon kung okay. Kasi ang problema mo dito, nag-uulan, yun lang. Minsan kasi lakas ng ulan dito sa mga ganitong bundok, eh. Yun yung nagiging problema natin dito, mga kapanalig. Pero in the security naman, minsan gabi ako dumaan dito, hindi naman ganun kahigpit yung security. And yun lang, okay naman yun, no? May ginagawa din basketball court dito. So dito sa lugar na to, nandito din yung kilometer 44 na pinupuntahan din, kilometer 88 yata yun, na pinupuntahan din ng ibang mga gustong magstay kasi merong pwede ka mag-check-in dito. At dito sa kabilang side na to, parang may kainan din di, ayun, sinasabi ko yun, Love You. So itong Love You na to, ayan, pwede rin dito, may coffee at saka resto bar din dito. Pwede rin tumigil dyan, mga kapanalig. Maganda rin mag-stay dyan kasi maganda yung area ng pinanununghan mo mismo, yung malapit na, guys. So eto, pababa na kami ng Little Baguio. And hopefully makauwi kami ng ayos. So sabi ng mga ng iba, babalik daw kami uli para naman puntahan yung Pinlac Falls. Kasi doon sa Pinlac Falls ay ayos din naman. Ito yung isang sinasabi nila. Pwede rin naman dito sa kilometer 44 88. Ayan, ito yun, kilometer 90 pala, sorry. Not kilometer 80, kilometer 90. O yan yun.
Ay, ito. Palabas ng Real. May taas yan eh. Yun, oh. Pwede ka na rin pumunta doon, mga kapanalig. Oh. Bakit? Ito. So, titigil lang kami for picture taking. So, ayun, naroon tayo sa marker ng Infanta Quezon. At pababa na po tayo. Madami na rin pumupunta dito pag gabi, no? Marami na rin nga, mga kapalalig. Ayun, no? Parang hindi lasing yun, ah. Giwang-giwang siya, eh. Oo, hindi siya lasing, no? Lasing na lasing. Pero guys, gabi na kami. And hopefully, sa pagbaba natin dito sa may Marilaki area na to, eh, maging ayos lang naman yung aming pagbaba. So time check is already 6:20 na ng gabi, mga kapanalig. At dito pa kami sa may area ng Tanay, Taytay. Kasi yung mga tropa gustong dumaan ng windmill kahit daw gabi, makita man lang. So medyo lumayo kami kasi dapat ang daan namin dito na sa Santa Maria. Kaso magtatanay kami para tagusin yung windmill, ano. So ito, medyo gabi na rin. Buti hindi umuulan. Napakaswerte ng biyahe na to, hindi umulan.